Praise the Lord. At unang-una, binabati ko po ang lahat sa ating pong mga manunood ng Commission, Apostolic Heritage at maging man sa Gospel Force. Praise the Lord. At live po tayo ngayon dito po sa Commission. At unang-una, pinasalamatan ko po ang ating host, Brother Joey Solayaw, sa pag-imbita po dito sa programa. At alam naman po natin mga kapatid, ating pong kagalakan na mabahagi po ang salita ng Diyos sa ganitong kaparaanan. Mga kapatid, praise the Lord. So sa gabing ito, salamat sa, siguro hindi na po lingid sa ating kaalaman ang ating topic ngayon sa pinamagatang The Logos. Ayan, so salamat po sa lahat po ng manunood saan mang sulok ng mundo. Praise the Lord, magandang gabi po sa ating lahat. At praise the Lord, bago po tayo dito tutungo dito sa ating title na Logos, mga kapatid, ay ito po ay nais nating alamin ano po ba ang salitang Logos. Ayan, etong Logos mga kapatid ay galing po sa salitang Griego. Ayan, ang iba dito ay nakaalam na sa salitang Logos, ngunit ang iba ay hindi pa mga kapatid at yan po ang ating linawin ngayong gabi po mga kapatid at kaibigan. Pero bago po sa lahat mga kapatid, bago po tayo tutungo doon po sa salitang Griego, nais po muna nating malaman ano ba ang konteksto or pinag-usapan sa John 1:1 since dito po natin ito mababasa mga kapatid at kaibigan. Kasi po, wala pong silbi mga kapatid na malaman mo ang salitang Griego kung hindi mo naintindihan o hindi mo nalalaman ang buong konteksto po ng talata. Ayan, halimbawa po mga kapatid, isang very familiar na tinatawag na salitang Griego or Hebreo mga kapatid, dito tayo sa salitang Hebreo na ikad. Marami pong gumagamit ng ikad na sinasabi nila ang ikad ay ito ay absolute one. Sinasabi naman sa iba ay ito ay numerical one or mayroon namang nagsasabi na ito ay tinatawag na united one na gaya ng Genesis chapter 2 verse 24. Hindi ako nagkakamali mga kapatid. So doon ay nagkakaroon sila ng hati-hating opinion at interpretation dahil nga po mga kapatid, hindi muna nila naintindihan ano ba yung konteksto ng talata ng kanilang binasa. Yan po mga kapatid, mahalaga po ang salitang Hebreo at saka Griego sapagkat ito naman ay sumusuporta mga kapatid sa tinatawag na konteksto. Pero bagamat kahit alam natin ang salitang Griego, kapag hindi po natin alam ang tinatawag na konteksto ng talata, ay mamimislead po tayo mga kapatid at kaibigan. Ngayon, ano ba, Brother BJ, yung context ng John chapter 1 verse 1? Kadalasan dito mga kapatid ay ini-interpret ito na ito ay konteksto bilang Godhead. Ayan, nasabi nila, dito ay mapatunayan na may dalawang persona, may dalawang Diyos na may tatlong Diyos, may tatlong persona. Ayan mga kapatid. Ngunit ito po ay lihis mga kapatid sa tinatawag na konteksto ng talata ng John 1:1. Sa word pa lang doon mga kapatid, kung basahin natin, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. From the word in the beginning, alam naman po natin mga kapatid at kaibigan, ito pong tinatawag na Diyos. Ang Diyos po natin ay siya po ay ayan po mga kapatid. Pero bakit dito sinabi in the beginning? Sa makatuwid mga kapatid, hindi po Godhead ang topic ng John chapter 1 po mga kapatid at kaibigan. Kasi kung ito ay Godhead, lalabas yung Diyos mo ay merong beginning. Every time God talks about beginning and the end, nasabi niya mga kapatid, He is the eternal God. Ibig sabihin, wala siyang simula, wala siyang katapusan. Pero sinabi rin naman niya sa maraming mga talata that He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Ano bang pinatutungkulan dito mga kapatid? Every time na magsasabi po ang ating Panginoong, ang ating Diyos po mga kapatid at kaibigan, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na creation. When He talks about beginning and the end, ang pinatutungkulan po dito mga kapatid, ito pong patungkol po sa kanyang nilikha or tinatawag na creation mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, dito po sa John 1:1, ayan, sabi po dito mga kapatid, in the beginning was the Word. Kaya nais po natin ito dahil ang ating title po ngayon mga kapatid, topic na tatalakayin ay Logos. Kaya pupuntahan po natin yung salitang Griego po nito mga kapatid at kaibigan. Sabi doon mga kapatid, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Sabi doon sa salitang Griego, en hologos, kai hologos en prostonteon, and kai theos en hologos. So sabi doon mga kapatid, na sa simula nandoon na yung tinatawag na salita. Ano ba itong salita mga kapatid?
una, bago ako tutungo doon po sa pag-interpret dito po sa Biblia, na base po sa Biblia rin naman mga kapatid at kaibigan, pupuntahan ko yung mga iilang interpretasyon na sabi nila, bagamat hindi po tayo against dito mga kapatid, ito po ang kadalasang mga interpretation na maririnig natin mga kapatid every time na mayroon po tayong mga kasamahan, maging man sa ibang denomination, na mag-interpret ng Logos or John 1:1 mga kapatid. Sabi niya, in the beginning, nandun na yung salita. Ano ba yung salita? Sabi nila, in Genesis chapter 1, doon mga kapatid, sabi doon, every time na may likhain ang Diyos, sa Genesis chapter 1 verse 3, sabi niya, and then God said, let there be light. Palagi pong may kasamang salita. In verse 9, and God said, magkakaroon ng lupa. Sa verse 11, sabi doon mga kapatid, and God said, okay, magkakaroon ng mga damo, ayan, mga halaman. Sa verse 14, sabi doon, and God said, magkakaroon ng permanent light doon sa heaven. In verse 20, mga kapatid, sabi doon, magkakaroon ng mga hayop sa himpapawid, sa dagat, at maging sa lupa, mga kapatid. So doon, ay nang pasimula, nandoon yung salita, na in the beginning of creation po, mga kapatid, nandoon na po yung kasama ng salita. Ngunit, mga kapatid, kung pag-aralan po natin itong mabuti, ang salita pong salita ay meron po siyang tinatawag na dalawang Griego po na pinagmulan mga kapatid. Ito po ay tinatawag nga, nabanggit ni Brother Joey kanina, yung tinawag na rema or tinawag na logos. Ano ba itong logos mga kapatid? Yung logos, ito ang tinatawag mga kapatid na spoken word or the written word or yung mismong iyong salita mga kapatid at kaibigan. Kaya po dito Hebrews 11:3 mga kapatid, sabi doon mga kapatid na dahil sa salita nilikha ang sanglibutan. Ayan, babasahin po natin mga kapatid at kaibigan. Dito po sa salita sa Hebreo, Hebrews chapter 11 verse 3, sabi doon, through faith we understand that the worlds were framed by the word. Sabi doon mga kapatid, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi doon mga kapatid, ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sinabi rin naman ito mga kapatid sa Book of Psalms, chapter 33, verse 6 to 9. Sabi niya doon mga kapatid, by the words of Yahweh, by the words of the Lord, na ginawa ang buong kalangitan, mga kapatid at kaibigan. Ang tanong, ano po bang klaseng word mga kapatid? Nung ginawa niya ang tinawag na nilikha niya ang lupa, nilikha niya ang mundo mga kapatid, nilikha niya ang hayop, nilikha niya ang mga halaman, mga kahoy mga kapatid, ginamit niya ang salita. Ang tanong, anong klaseng salita? Dito po kung basahin po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 5, na by the word he created mga kapatid, at saka Hebrews chapter 11 verse 3 po mga kapatid at kaibigan. Dito po ay sa salitang Griego ay rema. Anong ibig sabihin? Yung tinatawag na spoken word, that is rema. So, dito sa John chapter 1 mga kapatid, nakakapagtaka, hindi po rema ang ginamit dito. Mamaya i-explain po natin yan. Ano po bang ibang example na tinatawag na rema? Which is, bakit ba natin binabalikan ito mga kapatid sa salitang Griego? Kasi po mga kapatid, dito po sa ating lingwahe, okay, nagkakaroon po tayo ng minsan na misinterpretation dahil po parehong word, pero pagbalikan po natin sa salitang Griego, mayroon palang dalawang pinagmulan. Ito ay logos at saka rema, kagaya ng hell mga kapatid. Merong pag binasa natin sa English na hell, ito ay may Hades, pero sa iba naman ay Gehenna, which is the lake of fire. Yung isa naman, Hades, which is libingan. Kaya po napakahalaga mga kapatid at kaibigan, na babalikan po natin konti ito pong tinatawag na salitang Griego. Ngayon, doon po sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi doon mga kapatid, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na manggagaling sa Diyos, sa bibig ng Diyos. Sabi doon mga kapatid, ano ba yung salita doon? That is rema. Ayan, rema po mga kapatid, hindi logos. Ngayon, pupuntahan po natin itong tinawag na logos. Ano ba itong logos mga kapatid? Doon sabi sa John chapter 1, in the beginning was the logos or the word. Yung word doon mga kapatid, hindi rema, ngunit ito ay logos. Logos. Sabi ng mga kapatid, nang pasimula, nandoon na yung logos or salita. Okay? Hindi siya rema mga kapatid. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito na salita, hindi yung spoken word na nagsasalita ka, hindi mga kapatid. Ano ba itong logos? Ang logos mga kapatid, ito ang ibig sabihin ay plan and mind of God. Ito ay plano
purpose, reason. Ayan, yan po ang tinatawag na logos from the word logic po mga kapatid. Ayan, lohika. Ayan. So, pag sinabi nating plan and purpose of God, madali po nating maintindihan mga kapatid kung malaman po natin ang kahulugan ng logos. Sa simula, nandoon na po yung plano ng Diyos. Nandoon na po yung kaisipan ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Ayan. So, bago pa niya lalangin ang sanglibutan, nandoon na po yung kaisipan ng Diyos. So, yun po ang tinutukoy mga kapatid na bago niya nilikha ang sanglibutan, in the beginning was the Word. Kasi kung ito ay tumutukoy sa Godhead, in the beginning was God, lalabas po mga kapatid, kukontra po yan sa mga maraming talata sa Biblia. Ang sabi naman ng iba, in the beginning was the Son. Parang iba ata pakinggan mga kapatid, nauna yung anak kaysa ama. Ayan. Sabi naman ng iba mga kapatid na sa simula, yun na daw yung talagang nauna ang salita. Alin ba talaga yung nauna? Yung nagsasalita o yung salita? Ayan. Dito mga kapatid, maintindihan po nating mabuti. Ito pong tinawag na logos, na pag sinabi pa lang logos, hindi lang ito spoken word kasi hindi rema ang sinabi. Kundi in the beginning was the word. Nandoon na yung plano ng Diyos. Ngayon, anong klaseng plano ng Diyos? Punta po tayo dito mga kapatid sa pangalawang sentence. Nasabi niya dito, and the word was with God. Ano ba yung word was with God? Sa salitang Griego, ito po ay kaihologos en prostonteon. Okay? Ano ba ito mga kapatid? Kaihologos en prostonteon. Sa simula, nandun na yung plano, kaisipan ng Diyos, at ang kaisipan ng Diyos, sabi doon mga kapatid, prostonteon. Ano ba yung prostonteon? Mababasa natin itong prostonteon mga kapatid, was with God, dito po sa Hebrews chapter 2 verse 17, kayo na lang po ang magbasa po mga kapatid at kaibigan. Mababasa po natin dyan na doon mga kapatid nakalagay dito na sabi niya, pertaining to God. Ayan. Pag sinabi pala nating prostonteon, pareho po ang ginamit nila doon dito po sa Hebrews chapter 2 verse 17 na may word doon na pertaining to God. Anong ibig sabihin? Yung plano ng Diyos ay pumapatungkol doon sa kanyang sarili, doon sa Diyos mga kapatid. Kaya pag sinabi po na ang Biblia, the word was with God, hindi po ito dalawang persona na magkaharap. Sabi nila, ang salita ay kasama ng Diyos eh. Hindi mga kapatid, kasi lalabas, maging dalawa ang Diyos mo dito po mga kapatid. Because hindi naman niya sinabi, and the word was with person. Hindi eh, God ang pinag-usapan. Kung gagawin mo yung dalawa, lalabas dalawang God yan mga kapatid at kaibigan. Ngunit ano ba ang ibig sabihin? The word was with God. Kanina, ang salitang word ay logos or plano. Plano, prostonteon, pumapatungkol sa kanyang sarili. Planong pumapatungkol sa kanya sarili mga kapatid. Logos, prostonteon, sa kanyang sarili bilang Diyos. Kaya nga, theon mga kapatid, hindi theos. Every time ginamit po ang salitang theon, that is a singular form of theos, kagaya ng Elohim, na ang singular niya ay El or Eloah, mga kapatid at kaibigan, na ito ay pumapatungkol sa espesipikong bagay mga kapatid, na mayroon siyang tinutukoy mga kapatid, hindi siya in general. Ayan. Kaya sabi ng mga kapatid, logos prostonteon. Ang plano niyang patungkol sa kanyang sarili, anong plano niya patungkol sa kanyang sarili bago pa niya lalangin ang sanglibutan mga kapatid? Ang plano na yun mga kapatid ay siya ay paparito sa atin, maging ating tagapagligtas. Alam na kasi ng Diyos mga kapatid na tayo'y magkasala eh. Bago pa niya nilikha ang tao, alam na actually ng Diyos, bago siya so, mga kapatid, maganda dito at napag-usapan natin itong ganitong bagay po mga kapatid at kaibigan. So dito, sabi niya, planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Anong klaseng plano? Alam natin mga kapatid, hindi natin ito matalakay dito lahat mga kapatid, although tatalakayin ko ito din sa Gospel Force. Pero bibigyan natin dito mga kapatid ng kapaliwanagan. Ano ba itong sinasabi ng John chapter 1 verse 1? Ano ba kanyang plano? Kung basahin po natin ang buong propesya ng Lumang Tipan, ito po halos lahat ay pumapatungkol sa pagparito ng Misaya. Ano ba yung Misaya? Ang Misaya is the anointed one or mismong yung Diyos na nag-iisang Diyos na lumikha ng mundo na tinawag nilang king sa mga Hudyo mga kapatid, na tinawag nilang hari, makapangyarihan sa lahat. Siya ay paparito para mga kapatid maging savior ng mga tao.
Yan po ay plano niya mga kapatid. Kaya nga po hindi po siya inaccept ng mga Hudyo eh. Kasi ang akala ng mga Hudyo, paparito si Jesus Christ na nakasuot ng corona kasi siyempre siya yung Diyos eh. Siya yung nag-iisang hari eh. So, mga kapatid, kung basahin po natin ang lumang tipan sa mga propesya, halos ito lahat mga kapatid ay pumapatungkol po sa kanyang kapahayagan sa laman. Ayan. Kaya sabi ng mga kapatid, and the Word was God. Yung mismong plano mga kapatid ay yung Diyos. Kasi yun pong plano niya ay pumapatungkol mismo sa kanyang pagka-Diyos po mga kapatid na siya po ay mahayag sa laman. Kaya po sa John chapter 1, verse 20 po, 14 po mga kapatid, John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Yung plano ng Diyos nag-came into existence mga kapatid, na ang Diyos po ay nahayag sa laman. Kaya kanina nabanggit natin, logos prostonteon, ang plano ng Diyos patungkol po sa kanyang sarili mga kapatid, na ano, John 1:14, na siya po ay mahayag sa laman mga kapatid. So, nung pasimula, nandoon na ang tinatawag mga kapatid na logos, which is tinawag na plano, kaisipan ng Diyos. Bago pa niya likhain ang sanglibutan, bago pa niya lalangin ang mundo po mga kapatid, ay nandoon na ang kanyang tinawag na plano. Anong klaseng plano? Hindi po ito lang plano na kung paano niya likhain ang mundo mga kapatid, kundi plano mga kapatid na tumutukoy sa kanyang sarili. Malinaw po yan, logos and prostonteon, na plano niya patungkol sa kanyang sarili mga kapatid, na siya po ay mahayag sa laman. Ayan po, yan po ang ibig sabihin po mga kapatid at kaibigan. Kasi kung ito ay plano niya patungkol lang sa kung anumang creation dito sa mundo mga kapatid, dapat rema ang ginamit. Maintindihan natin ito, logos ang ginamit, logos prostonteon, plano niya sa kanyang sarili mga kapatid na siya ay mahayag sa laman. Kaya po sabi ko nga kanina, dapat nating unang malaman ano ba yung konteksto ng John chapter 1. Kasi ang konteksto ng John chapter 1 is the creation mga kapatid, at ang kapahayagan ng Creator, na magpakilala yung Creator mga kapatid at kaibigan. Kaya nga po doon sinabi in the beginning. Ngayon, dito mga kapatid, may sinabi po dito ang Revelation chapter 13 verse 8. Sinasabi doon mga kapatid, before the foundation of the world, the lamb was already slain. Sabi doon mga kapatid, bago pa man nilikha ang sanglibutan, ang lamb, which is si Jesus Christ ang tinutukoy mga kapatid, ay naipako na sa cross. Naibuhos na ang kanyang dugo mga kapatid, sabi ng Revelation chapter 13 verse 8. So ang tanong, paanong naibuhos na, mayroon ng sacrifice na kumbaga yung lamb na si Jesus Christ, paano naipako na siya sa cross? Hindi pa nga na-create ang tao. Hindi pa nga na-create ang mundo kasi before niya ginawa ang sanglibutan, paano siyang nandun na? Kaya ito yung mga paniniwala mga kapatid at kaibigan, na sabi nila mayroong tinatawag na eternal son. Okay? Hindi po ito eternal son mga kapatid at kaibigan, kasi nga kung sasabihin mong eternal son na yung logos diyan ay ang son, and then mga kapatid lalabas doon na in the beginning was the eternal son. Paano naging eternal? Mayroong ngang beginning mga kapatid at kaibigan. Ayan. Kaya dito po mga kapatid, paano ba siya nandun na? Paano bang nandun na? Naipako na in the plan, logos, in the plan and mind of God. Tapos na po mga kapatid. Naisip na niya, alam niya kasi ang mangyayari mga kapatid in the future. Okay? Wala po, kaya nga sabi ng Biblia, God is the God of eternal. He is eternal God. Mga kapatid, ibig sabihin, walang simula, walang katapusan. He is not controlled, He is not confined with the time po mga kapatid at kaibigan. Ibig sabihin, kung sa kaisipan ng Diyos, nandoon na naipako na ang tinatawag si Jesus Christ sa cross. Okay? Naibuhos na ang kanyang dugo sa atin before the foundation of the world. Malamang nandoon na naipanganak na siya sa kaisipan ng Diyos mga kapatid. Kaya nga po dito mga kapatid, nung lalangin po niya ang tao, sabi niya, let us make man in our image. Bakit image mga kapatid? Ano bang image ng Diyos mga kapatid? So before niya kinreate si Adan, nandoon na sa kanyang isipan mga kapatid, yung tinatawag na kanyang plano, na alam niya actually anong image niya mga kapatid, na siya ay ipinanganak. Kaya nga po sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of that invisible God. Siya po yung larawan ng hindi nakikita ng Diyos. When God says, let us make man in our image, anong image niya? Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Paano nangyari yun? Hindi pa siya naipanganak. Hindi pa nangyari. Kasi ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, in the fullness of the time, God sent forth His Son, made of a woman. Ginawa ng isang babae. Paano yun? Wala pang babae kasi si Adan pa lang ang nilikha. In the mind and plan of God mga kapatid at kaibigan, nandoon na po siya mga kapatid. Kaya po,
hindi ibig sabihin mga kapatid, nandoon na yung Son na nag-exist eternally, kundi mga kapatid, nandoon na yung kaisipan ng Diyos na ang anak na siya, na Diyos Ama, na Creator, ay magkatawang tao at tawagin na anak po mga kapatid at kaibigan. Ayan, kaya sabi dito, He is the firstborn. Dapat ang firstborn si Cain or si Adan. Si Adan, hindi naman ipinanganak. Pero mga kapatid, bakit siya ang firstborn? Kasi bago niya nilikha si Adan, nandoon na po sa kanyang kaisipan na siya ay magkatawang tao po mga kapatid at kaibigan. At doon niya inihalin tulad ang mukha ni Adan sa kanyang imahe na tao po mga kapatid. Mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, dito, marami po tayong mga mababasa dito mga kapatid. I think mahaba na ang aking explanation. Praise the Lord. At medyo mahaba talaga itong topic mga kapatid, pero hindi na po ako dito, medyo malapit na po tayong matatapos mga kapatid. Iksian ko lang mga kapatid. Praise the Lord. Dito po sa Romans chapter 1 Peter po mga kapatid. Praise the Lord. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 20, sabi po dito mga kapatid, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest these last times for you. Sabi niya, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Nung una mga kapatid, nandoon na siya sa kaisipan ng Diyos, ngunit naihayag lamang dito po sa ating kapanahunan in the last times, in the last days po mga kapatid at kaibigan. Ayan, dito rin po naman sa Romans chapter 16 verse 25 po mga kapatid, ang sabi dito, at ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga ng natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sabi dito mga kapatid, according to the revelation of the mystery, ngayon na-reveal sa atin yung mystery which was kept secret since the world began. Ayan. So, dito mga kapatid, malinaw ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, ang ating Diyos po mga kapatid na lumikha ng sanglibutan, may plano siyang ihayag ang kanyang sarili na kaya tinawag siyang anak po mga kapatid nung siya po ay nagkatawang tao. Kaya ito po ang sabi ng Book of Isaiah chapter 46 mga kapatid, na sabi niya, declaring the end from the beginning. Nung una pa lang mga kapatid, dineclare niya yung end mga kapatid, dineclare niya yung end kahit nung una pa lang, declaring the end from the beginning. At mababasa rin naman natin yan mga kapatid, Romans chapter 4 verse 17. Ang tanong, sino yung logos doon? Yung ama ba or yung anak? Ayan. Mga kapatid, kung maintindihan natin yung paliwanag, kung sino yung logos doon, yung ama ba, yung anak? Pag sinabi kasi nating logos is a plan and mind of God. Sa makatuwid mga kapatid, kung intindihin natin yung buong context ng John chapter 1, ang logos ay yun yung plano ng Ama na tagapaglikha na mahayag siya sa laman na tatawaging anak. So I think mga kapatid, malinaw, in the beginning, nandoon na yung plano ng Diyos. Anong klaseng plano? Hindi ito sa creation lang na kung ano-ano, kundi mga kapatid, ito ay pumapatungkol, plano sa kanyang sarili mga kapatid na John 1:14, na siya po ay mahayag po mga kapatid sa laman, at nangyari po yan mga kapatid, John 1:14, the word, that plan, came into existence, and that is our Lord Jesus Christ. But that plan mga kapatid, yung nagkatawang tao, hindi yung kanyang kaisipan lamang, kundi yung mismong nagsasalita mga kapatid, yung mismong nagpaplano, kasi nga yun nga yung plano niya mismo sa kanyang sarili. Kaya sabi ng mga kapatid, and the word was God. So Brother Joey, sa mga karagdagan po ang aking pong ibabalik, baka po may mga maidagdag dito po sa ating topic, at salamat po sa panahon mga kapatid na ibinigay po sa atin para po ma-share ang konting sharing po mga kapatid patungkol po sa Biblia. God bless.